Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Kauna mensahe ninyo ay 9 of Pentacles. Napakaganda. Dahil ito na yung pagkakataon ninyo, Cancer, na ma-experience ninyo ang financial comfort, no? Kasi may mga blessings ditong parating. May mga parating dito na pang nakaperahan, ano? Maaring this is the return of investment na ninyo. Maaring the time has come na makuha ninyo, mahawakan na ninyo ang ROI ninyo dito. Whatever this is, no? Na pinagpaguran ninyo, pinagtyagaan ninyo, pinagtrabahuan. Now is the time that you are going to experience it. Mahahawakan at may experience nyo na ang tagumpay ninyo sa pera, tagumpay ninyo sa ginagawa ninyo na merong financial reward, yung ganon, ano? So, congrats, Cancer. This is the time for plenty para sa inyo. This is the time for prosperity in abundance. So, we have, dalawa na, we have 8 of Wands. Ayan. So, sa 8 of Wands, these are wonderful opportunities na coming in sa buhay ninyo. No? Iba't iba to. Maaaring may travel dito. Maaaring sa trabaho, bagong trabaho, additional na trabaho, may additional source of income, mga ganun ba, no? Maaari din naman na ibang bagay, ito, ibang area ng buhay ninyo ang mga magkakaroon kayo ng oportunidad. But, most likely, yung mga opportunities din na to, ng mga balitang ito na parating sa inyo, mabilisan ang pasok nito, and it may require you to decide right away. It might require you to take action right away. It might require you to make a decision agad-agad din dito. Hindi nyo na to, maaaring paghintayin, yung ganun. Mabilis ang galawan, mabilis ang energy ni 8 of Wands. Kaya, kailangang handa kayo, no? Kailangan handa kayo pagdating ng mga opportunities na to. Kailangan na physically, mentally, emotionally, no? And spiritually fit and ready kayo. Nang sa gayon, makuha ninyo agad, magawa ninyo agad, ma-embrace nyo agad kung anumang klase ang opportunity na to for you, Cancer, no? But definitely, ang iba din sa inyo talaga dito magta-travel. This could be international travel, no? Malayo-layo ang biyahe nito. Yun ang napipick up ko for some of you. So, your next message dito is judgment. So, there is an important decision dito na kailangan ninyong gawa ng solusyon or pagdesisyonan, no? Nagawa ng solusyon. Maaring ganon. Maaring related dito sa inyong mga nakaraan na, maaring past experiences, past relationships, no? Na kailangan ninyong pagdesisyonan sa ngayon. Maaring may sitwasyon kayo ngayon dito na nagbabalik from the past, maaring ganun, or maaring may sitwasyon kayo dito na nangyari na yan in the past, no, pero siguro na ninyo to, na ignore ninyo, or maaring hindi ninyo na address noon, kaya ngayon muling nagbabalik, and importanteng yun niya ngayon, harapin na ninyo sa ngayon, kumbaga, no? So yun ang panawagan sa inyo, yun ang calling sa inyo, na maaring kailangan na ninyong pagdesisyonan ito sa ngayon. And when you make that decision as well, Cancer, ang reminder sa inyo dito, no? Pag-isipan ninyong mabuti ang gagawin ninyong desisyon, because whatever that is na kailangan ninyong gawing desisyon sa ngayon, it is going to have a great impact, no, sa buhay ninyo, sa course of your life. It might change the course of your life then, no, dahil sa desisyon na yan. Kaya kailangan ninyong pag-isipan mabuti, no? Weigh things out, no? Tignan ninyo kung ano yung mas makakabuti para sa inyong sitwasyon. Okay? Because it will have a great effect, no, sa buhay ninyo for the long term. So, good luck to that, Cancer, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.
Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you. Una mensahe ni Scorpio ay 5 of Cups. Scorpio, may sitwasyon dito na ikinalulungkot ninyo, no? Maaring may mga missed opportunity kayo dito. May mga bagay siguro na ina-expect kayo dito na hindi nangyari or hindi nag-come to fruition. Siguro may ganon. Maaari din naman dito na you have lost something or you have lost someone, no? Maaring may ganong ganap, maaring meron ditong separation of separation with another person. Yun din ang aking napipick up dito. But of course, it's not going to resonate with everyone, ano? So just take as it resonates. Pinakamensahe ng 5 of Cups dito sa inyo, Scorpio, is don't dwell on kung ano ang pinakasitwasyon ninyo sa ngayon. If you have lost something, if you have lost someone, or may hindi nag-come to fruition, or whatever it is, no, na ikinalulungkot ninyo, it's because, alalahanin lang natin, Scorpio, na people also, no, come and go sa buhay natin. Pag natapos na ang misyon ng taong yan sa atin, no, it's time for them to move on, no? Ganon din tayo. Pag natapos na ang misyon natin sa isang tao, sa isang bagay, sa isang sitwasyon, it's time for us to move on. Kaya may ganon talaga kahit sa mga kaibigan natin, 'di ba? People come and go. May mga nagiging kaibigan tayo at a certain time that stays forever sa buhay natin. May mga taong nagiging kaibigan natin na they just stay sa buhay natin at a certain time, at a certain point, and then they go, no? Nawawala na lang sila. It's because, yun nga, may mga pagkakataon na pag nagawa na nila yung mission natin sa atin, or nagawa na ang mission natin sa kanila, it's time for us to part ways, 'di ba? Dahil tapos na ang mission natin sa bawat isa, tapos na ang mission natin sa kanila, or ganun din sila sa atin, no? May mga ganong sitwasyon. Kaya dito din naman, Scorpio, maaring ganun ang ganap, no? So let's just accept what is, dahil lahat naman ng bagay ay nangyayari according to the divine order and timing, 'di ba? So maaring ganun ang sitwasyon natin sa ngayon. Kung may mga bagay din na hindi nag-come to fruition, may mga bagay din na hindi nangyari na inaasahan natin, no? There are also valid reason for that. Maaring that is not meant for us for now. Maaring off timing lang. Maaring yan ay hindi para sa atin at this point, pero sa future, no? Maaring may certain time na yun ay babalik sa atin because it is for our highest good at that time, no? So may mga kanya-kanyang rason ang mga pangyayari sa buhay natin. Kaya ang advice sa inyo or ang mensahe sa inyo ni 5 of Cups ngayon, let's just focus on what we have right now sa buhay natin, and wag na nating pagtuunan ng pansin kung ano yung nawala sa atin, or kung ano ang hindi nangyari, kung ano yung hindi dumating, because for now it is not for us. No, for now, hindi yun ang tamang panahon para sa mga bagay na yun or sa mga tao na yun, ano? So, ganon. Let's focus on what we have right now, and let's not dwell on what we have lost or what we don't have in our lives, no? Scorpio. So, what else? We have 10 of Cups. Ayan, see? From sadness, we are here for, dito naman tayo sa happiness, sa joy, sa contentment, no? For some of you, Scorpio, this is what you are manifesting siguro, no? And ngayon, eto na siya, no? Happy home, happy relationship, harmonious relationship sa buong pamilya, no? So, maaari din naman ang iba sa inyo dito, Scorpio. Dito kayo nanggagaling sa 5 of Cups. Maaring in the past, ito yung inyong sitwasyon, no? Pero tignan ninyo kung ano ngayon ang dumating, dahil ito ang para sa iyo. This is what is meant for you, no? This is what is meant to happen for you at this time. Happy family,
no? Happy family, maaring ito din yung pinagsikapan, maaring ito din yung maybe you worked hard for this din, ano? And ito na, dumating na, nag-come to fruition na din kung ano man din yung pinagtatrabahuan ninyo na para sa inyong pamilya. This is domestic bliss, domestic happiness. Kung anong kailangan ng pamilya, kung anong gusto ng pamilya, maaring nangyayari na, maaring na-experience nyo na dito, Scorpio, kaya masaya ang bawat isa, no? Kung meron man ditong hindi pagkakaintindihan with another family member, ito rin yung panahon para magkabati na kayo. Ito rin yung panahon na magkakaroon na kayo ng reconciliation at magiging maayos ng muli ang inyong relasyon. So, we also have King of Swords. Ayan. So, maybe ang iba sa inyo is needing some clarity, no? And kung ano man yan, no? Kasi maaaring yung clarity na yan is regarding some kind of decision na kailangan ninyong gawin. But maaaring hindi pa kayo nakakapag-desisyon. It's because kulang pa, no? Kulang pa ang detalye siguro na hawak ninyo, ang mga impormasyon na hawak ninyo, or maybe nalilito kayo, no, sa mga hawak ninyong impormasyon. So maaring ganun din ang ganap, but you are getting the clarity that you need, no? Maybe it will be coming from the divine guidance, from your intuitive messages, or maybe it will be coming from people that will be sent towards you na maaaring makapagbigay sa iyo ng advice, no? Makapagbigay sa iyo ng detalye na kailangan ninyo through conversations ninyo with this person. Maaaring ganon ang ganap, no? So good luck, Scorpio, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot, and kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it, and God bless you all. Paunang mensahe ni Pisces ay the Lover's energy. Ayan, so there is commitment dito, no? This is commitment with another person. Maaring ang iba sa inyo dito, no, is maaring mag-aasawa na, maaring mayroon ng usapin ng pagpapakasal, maaring mayroon ditong engagement na magaganap for some of you, no, or in you are committing with someone dito, no? So maaring ganun ang sitwasyon. Maaari din naman na ang iba sa inyo is entering a new love and romantic relationship sa ngayon if you are single pa, no? Maaring magle-level up ngayon yung inyong relationship with another person. Maaring ganon, ano? Maaring you are entering na doon sa new level of your relationship. Ayan. So, maaari din naman na may mga decision kayong kailangan gawan dito that is related din naman sa inyong relationships, no? Nine of Swords, stress. May stress na nararamdaman si Pisces, no? Maaring meron kayong pinoproblema, maaring meron kayong mga concerns ngayon about a certain area ng buhay ninyo, at yun ang nagdudulot sa inyo ng stress. Maaring iba sa inyo hindi nakakakain ng maayos, hindi nakapag-focus sa mga ginagawa, maaring hindi kayo nakakatulog na, no? Dahil nai-stress kayo, dahil sa kakaisip ninyo about sa mga bagay na ito, no, Pisces? So, maaring yon ang may bumabagabag sa isip at sa dibdib ninyo. Maaring related yan dito sa Lover's energy. Maaring related ito sa sitwasyon ninyo sa inyong relasyon, no? Yung ano naman na to, yung mga inaalala ninyo dito na sitwasyon, maybe not only limited naman sa love and romantic relationship lang. Maaring ang iba sa inyo, ang pinoproblema ninyo or inaalala ninyo is about you, something within your relationship with a friend. Maaring din naman ganon, or relationship with a business partner, or yung sitwasyon ninyo between you and your boss, or between you and your colleague, no? Depende sa inyong sitwasyon. Pero hindi lang naman ang nagpapa-stress siguro sa inyo dito is hindi lang yung karelasyon ninyo na love and romantic relationship ang inyong relasyon, ano? Pisces, maaring may mga iba-ibang bagay pa dito na yun ang nagdudulot sa inyo ng stress. But always remember, Pisces, no, na walang problema na hindi natin nalalampasan, walang challenge sa buhay na hindi natin nalulusutan. Kaya
instead of focusing on the problem itself, no, try to transmute your energies, no, your negative energies into positive ones, no. I-divert natin ang isip natin as much as possible into positive thought, nang sa gayon mas makapag-attract tayo ng mga positive na pangyayari, mas magagandang sitwasyon, experiences dito, no, when you are focusing on the positive side lang, okay, on the positive mindset lang. So, in this case, you know, you may need to talk to someone, no? Maaring makatulong yan sa'yo. Maaring merong makapag-advise sa'yo, or alam mo yun, yung makapakinig lang, no? Sa mga dalahin ninyo sa inyong dibdib. Napakalaki ng relief yan para sa'yo, no? Kaya maaring, no? Maaring yun na makatulong sa inyo dito, no? Huwag nyo lang sarilinin. You don't have to carry all the burden sa sarili ninyo. There are people na nasa inyong paligid na maaring makatulong sa inyong sitwasyon dito, Pisces. So, it's all up to you. You have then a free will, no? We are all given free will. At kung ano sa tingin ninyo din, kung ano sa pakiramdam ninyo makakabuti sa inyo, yun na lang ang gawin ninyo. Do not focus on the problem itself dahil magmamagnify pa yan, no? Kung doon tayo sa problema magfo-focus, no? But instead, mag-focus kayo sa kung ano ang maaari ninyong gawin para makalabas kayo sa sitwasyon na to, matanggal na ang stress, matanggal ang worries, no? Nang sa gayon, ma-attract ninyo talaga din yung yung mga solusyon towards you, no? So, doon tayo mag-focus sa kung ano lang ang positibo at sa kung ano ang maaari natin gawin para masolusyonan natin ang problema. So, what else? We have Knight of Swords. Ayan. So, maaring, talaga dito, maaring merong siguro mga heated argument na nangyari. Maaring meron kayong hindi pagkakaintindihan with another person. Maaring person din ninyo yan, na medyo may sitwasyon kayo sa ngayon na hindi kayo on the same page. So, maaring may ganong sitwasyon dito, no? Pero, maaring, alam mo, magpalamig lang kayo. Hintayin mo lang na kumalma kayo parehas, no, ng person ninyo kung yun ang inyong sitwasyon. But if not naman, then use your own judgment and discernment dito and your intuition as well, no, before you make any decision or before you make any move, no. Pag-usapan, if it is the best thing to do na makipag-usap kayo, hintayin nyo din muna na kumalma ang lahat, bumaba ang tensyon before you start a conversation, no? Lang sa gayon, kalmado na kayo parehas kung sino man ang kailangan ninyong kausapin, okay? So, Pisces, that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.